Sana po sa mga awitin pong yun ay meron tayong naunawaan, meron po tayong naintindihan. Sa lahat ay mensahe po ng mga awitin ay naging pagpapala po sa atin. Amen? So muli, maganda umaga po muli sa bawat isa po sa atin. And welcome po sa amin pong pag-celebrate po ng 14 years ng aming church that God is good. Amen? And through the years, God is so faithful and God is so gracious in our church. At ang gawain po ng Panginoon sa mga miyembro, alam po nila yan na hindi po madali, pero nandiyan ang Panginoon. Amen? And we're looking forward sa panalangin po ninyo next year. Kung kayo po available, makasama po ulit namin kayo. And we're looking forward sa aming pong 15 years church anniversary. At isa po sa plano po namin ay bago kami mag-celebrate po dito, kami po muna yung mag-motorcade. Ipunta namin yung buong Kalamba. Tama? At pakita lang natin sa mga tao na merong Panginoon, merong Diyos, at buhay ang Panginoon. Amen? So muli magandang umaga po, lalo na po lagi po sinasabi sa mga bisita po namin, ay masaya po kami na nandito po kayo ngayon po umaga. Masaya po kami na kami po ay makasama at panalangin ay makasama namin at panalangin po namin kami po ay makapag-ministeryo po sa inyo sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. Hindi po natin pag-usapan ang reliyon po ninyo, reliyon namin. Hindi po natin pag-usapan ay umanit po sa amin. Inulit ko po, meron po kayong kanya-kanyang paniniwala. Meron po kayo kanya-kanyang mga sinasambahan marahil. Kami po ay rumirespeto po. Ang pag-uusapan lang po natin ngayon, kung kayo po ay may reliyon, naniniwala ko, meron pong salita ng Diyos sa inyong simbahan. Tama po ba? At kami po may salita ng Diyos. Kaya pag-usapan natin, salita po ng Diyos. At sana po, kapag pinag-usapan ng salita ng Diyos, wala po tayong hindi pagkakaunawaan dito. Maunawaan natin mabuti at yung ating pong ituturo, ating pong ipapangaral, hindi po ito turo ng simbahan namin, hindi po ito turo ni pastor, ito po ay turo po ng salita ng Diyos. At ang salita po ng Diyos, ito po ay ang Biblia. At ang ating pag-uusapan po ngayong umaga, kung paano po kayo nagsisimba, doon sa sinasambahan ninyo, mayroong Biblia doon na pinag-aaralan. Tama po ba? So dito din po, ito lang po pag-aaralan natin, yung Biblia, ang salita po ng Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay mag-aral po ng salita ng Panginoon ngayong umaga. At buksan po natin yung ating pong Biblia sa aklat po ng unang Korinto. At kayo amin po mga bisita at wala po mga dalang Biblia, it's okay, meron po monitor po dyan. At para po ay mabasa po ninyo. At mamaya po sa ating pag-aaralan ay gagamit po ako ng gagamit po yung Bible ko dito sa cellphone para sa mga talata po aking ay tatagalogin ko po. Okay? Ang sabi ng Biblia po diyan sa unang Korinto, kapitulo 15 o 15 tapos ay 1 hanggang 4. Tama po ba? Sinong tumaya nito kanina? 15-1, 15-4. Meron ba? Ba, yan, ha? Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto, sa unang verse po, ang sabi diyan, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. In verse 4, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Ang sabi po ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo, kung paanong si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan na ayon po sa salita ng Diyos.
kung paano po si Kristo ay nailibing at muling nabuhay ayon po sa salita ng Diyos. So ang ating pag-uusapan po, lahat ay naayon po sa salita ng Diyos according to this scripture. Tayo po muna mag-pray. Panginoong Diyos, marami pong salamat ngayong umagang ito. Salamat po sa inyong pong biyaya. Salamat po sa inyong pong kabutihan. We pray, Lord, that you help us and speaks to us. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. At dalangin ko, Panginoong Diyos, na mayroong isa, dalawa, na makaunawa ng aming pag-uusapan at makakilala higit sa lahat sa aming pong Panginoong Jesucristo. Samahan niyo po kami at wala po kami magagawa kung kayo po'y wala pong gagawin sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo po ay maaari na pong magsuko. Ang ating pong pag-usapan, mga kapatid, o mga minamahal kong mga bisita o kaibigan ngayong pong umaga, katulad po ng aking nabanggit kanina, ay patungkol po yan ay sa salita ng Diyos. Una-una, kayo po ay nandito hindi po dahil sa anumang kadahilanan, kundi inimbitahan po kayo dahil po meron pong magandang layunin po ang Diyos. Meron po magandang plano ang Diyos. At kapag pinag-usapan natin yung magandang layunin, magandang plano, naniniwala ako, wala pong hindi pwedeng hindi gugusto po dito. Kaya nga maganda. Di po ba? Kaya nga magandang plano. Kaya nga po magandang plano. At magandang layunin. Ang sabi niya po, Sir Pablo dyan, si Jesus daw po ay namatay, nailibing, at muling nabuhay ayon po sa banal na kasulatan. Kasi po, itong mga mananampalataya dito po sa iglesia ng Corinto, sila po ay nagkakaroon po ng kanya-kanyang mga katanungan, kanya-kanyang mga problema patungkol po sa pagkabuhay ng Panginoon. Yung iba, meron pa sila mga doubt. Yung iba, meron pa sila mga agam-agam. That's why Apostle Paul reminds them na it's in the Bible, it's in the Scripture that Jesus died, buried, and rose again. Kaya po yun yung gusto ko maunawaan po natin ngayon po umaga. Ngayon, ano ba yung plano ng Ebanghelyo ng Panginoon sa tao? What is the purpose of the gospel sa buhay po natin? Sa buhay ng bawat individual po sa atin? What is the essence na ang Panginoon po ay bumaba dito sa lupa? Ano po ba yung kaisipan na ang tao kapag minsan lang mamatay dito po sa ibabaw ng lupa? What is the purpose na yung katanungan kapag ba ang tao namatay? Saan ba pupunta? Whether sa langit ba o sa impyerno? Yan po lahat ng mga katanungan po yan ay mapag-uusapan po natin at sana po makinig tayo mabuti at panalangin po maunawaan po natin. Una, gusto makita po natin, mga kapatid o mga minamahal ko mga bisita, yung pong tinatawag na the sinners. Ibig kong sabihin, tayo pong mga tao ay makasalanan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Romans chapter 3 and verse 10, Romans chapter 3 and verse 10. Ang sabi po nila ng Biblia po, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sa verse 23, ang sabi po ng Biblia, sa verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan daw po yung kalalagayan ng tao sa harapan ng Panginoong Diyos. Na tayo daw po ay makasalanan. Ang tanong, bakit nga ba tayo ay naging makasalanan? Tayo po ba ay nakakagawa ng mga kasalanan kaya tayo naging makasalanan? Ang totoo po niyan, tayo po ay pinanganak na makasalanan. Ang sabi po ng Biblia sa Psalms 51 verse 10. Psalms 51 verse 10. Verse 5. Ang sabi po ni David, sabi niya, narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at ang kasalanan
ay ipinaglihi ako ng aking ina. Ang totoo po niyan, nung tayo po ay ipinanganak sa mundong ibabaw, o kung tayo po ay nandun pa lang sa sinapupunan pa lang ng ating mga nanay, nananalite na po sa atin yung tinatawag na kasalanan. Kaya nga po ang mga bata, kung inyo po silang pagmamasdan, wala pong mga magulang ang magtuturo ng masama, wala pong mga magulang ang magtuturo sa kanila ng magmura, wala pong mga magulang ang magtuturo sa kanila ng magsalita ng hindi maganda. But age by age, yung mga bata, makikita nyo, sila'y natututong magsalita ng hindi maganda. Sila'y natututong magmura marahil. Natututong mag-disobey sa mga magulang. Bakit po? Sapagkat tayo pong mga tao, meron pong tinatawag na manang kasalanan. Sino may kasalanan? Ang ating unang magulang. Si Adan at Eva. Ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 5 and verse 12. Romans chapter 5 and verse 12. Ang sabi po diyan, kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So when Adam and Eve disobeyed God in the Garden of Eden, sila po'y pinalayas ng Diyos. At mula po noon, ang tao po ay nawalan na po ng koneksyon, nawalan na po ng ugnayan sa Diyos dahil po kina Adan at Eva. At yung tinatawag nating human race, mula po kay Adam and Eve hanggang sa panahon ngayon, hanggang sa panahon na mga mabubuhay pa, lahat po ng tao ay merong tinatawag na manang kasalanan. Naunawa po natin, meron po tinatawag na manang kasalanan. Kaya nga po, gusto maunawa natin, hindi tayo naging makasalanan kasi gumagawa tayo ng hindi maganda. Hindi tayo naging makasalanan kasi nagmumura tayo. Hindi tayo naging makasalanan kasi gumagawa tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Hindi po yun. Yun po ay bunga ng ating pagiging makasalanan. Ang aso po ba? Siya po ba ay tumataho? Ang aso po ba? Siya po ba ay naging aso dahil tumataho siya? O tumataho siya dahil aso siya? Ha? Siya po ba ay naging aso? Siya po ba ay tumataho at naging aso? O aso siya kaya tumataho siya? Siya po ay aso kaya tumataho. Hindi siya tumataho at naging aso. Ganon din po tayo. Hindi po tayo nakakagawa ng hindi maganda, kaya tayo naging makasalanan. Nakakagawa tayo ng hindi maganda kasi makasalanan tayo in the very first place. Because of Adam and Eve. But the problem is this. Ang sabi ng Biblia, malinaw po, kung paano sa pamamagitan ng isang tao, si Adam ay pumasok ang kasalanan, saan daw po? Sa sanglibutan. Sa sangkatauhan. Nung pumasok ang kasalanan, meron siyang kakambal na dumating. Meron siyang kasamang dumating. Ano po yun? Kamatayan. Ang sabi po ng Biblia, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Kaya kung wala pong kasalanan, wala pong kamatayan. Nagkaroon ng kamatayan kasi pumasok ang kasalanan. Ngayon, sabi ng Biblia, lahat tayo po ay makasalanan. Ngayon, dahil lahat tayo ay makasalanan at pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, ang sabi ng Biblia, lahat ngayon, mamamatay. Naunawa po natin? Hindi natin pwedeng itanggi. Pag pinag-usapan ng kamatayan ay para lang po sa matatanda. Marami pong mga bata po ang namatay. Di ba, pag pumunta tayo ng sementeryo, merong matatanda, merong mga adult, merong mga young people, merong mga babies, merong mga bata. Ibig pong sabihin, yun po ay ebidensya
na ang tao ay makasalanan, ngayon dahil pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan. Amen po ba? Yan ang sabi ng Biblia. Kaya nga sabi doon, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 6 in verse 23. Romans chapter 6 in verse 23. Ang sabi po diyan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan daw pong kabayaran ng kasalanan, kamatayan. At meron pong pinag-usapan po ang kamatayan sa Biblia, death means always separation, paghihiwalay. Meron tinatawag na physical death. Ang tao po kapag namatay, automatically, instantly, hihiwalay yung tunay na tao o yung kaluluwa doon sa kanyang physical na katawan. Di ba? Tawag po natin doon, physical death o separation. Kaya po, yung taong namatay, kapag nakita niyo yung bangkay niya, wala na kayong magagawa dyan. Wala na yung tunay na tao. Ang tunay na tao po, hindi po ito yung nakikita natin. Hindi po yun yung nakikita nyo. Yan po ay binahayan ng tunay na tao. Ang tunay na tao, yung nasa loob po nito, ang tawag po natin, soul being, o yung kaluluwa. Yun yung ikaw. Yan yung ako. Kaya po, yung tunay na tao, kapag humiwalay sa katawang ito, yung katawan, nandiyan lang yan. Paglalamayan, ilalagay sa kabaong, ilalagay sa sementeryo, mabubulok, wala na. Naunawaan po ninyo? Pero yung kaluluwa, nananatiling buhay. Mamaya, pag-usapan natin kung saan pupunta. Okay, so meron physical death. Tama? So itong katawang physical ay binahayan ng tunay na tao. Para bang, in illustration, yung mascot, di ba? Yung mascot. Halimbawa, yung mascot na Jollibee na lang, yung mascot na Jollibee. Bakit gumagalaw yung mascot na Jollibee? Bakit po? Hindi remote control na mga yun? Di ba, meron tao sa loob. So kapag panlabas, tinignan mo yung mascot na Jollibee, gumagalaw yun. Pero kapag umalis na yung tao doon sa loob, ano mangyayari sa mascot? Gagalaw pa din? Hindi na. Wala nang galaw yun. Wala nang buhay yun. Dahil nagpapagalaw doon, umalis na doon sa loob. So, ganun din daw tayo. Yung katawan natin, kapag ito'y namatay, yung physical natin, alis yung kaluluwa, hiwalay, wala na po itong pakiramdam. Bakit? Kasi hindi ito yung tunay na tao. Ito ay binahayan ng ikaw o ako, binahayan ng tunay na tao. Ngayon, nasabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, hindi lang meron tinatawag na physical death, but also tinatawag natin spiritual death. So, dahil sila Adan at Eva ay pinalayas ng Diyos at mula sa kanila, ang sabi ng Biblia, lahat ng mga tao mabubuhay sa kanila ay walang relasyon sa Diyos ngayon. Ang tao po ngayon ay patay spiritual. Wala tayong relasyon sa Diyos. Meron tayong spirit, pero ang tawag natin ay dead spirit. Wala pong banal na spiritong tumahan sa atin at makikipag-communicate sa Diyos. Tama po ba? Yan ang kalalagayan ng tao. Wala pong connection sa Panginoon. At meron tinatawag na eternal death. Ito yung ang kaluluwa. Kapag namatay, ang kaluluwa at walang Kristo sa puso, sa impyerno. Sa Biblia, meron pong impyerno. Hindi ko po alam kung kayo po hindi naniniwala, nasa inyo po yan. Pero sa Biblia, totoo po ang impyerno. Dalawang lugar lamang po yung pwedeng patunguhan po ng tao. Langit o impyerno. Ang sabi ng Biblia, impyerno, ito po ay isang lugar na kung saan ay magkakaroon ng bahagi yung mga tao hindi sumampalataya sa anak ng Diyos. Na doon sa impyerno, meron pong tinatawag na unresting punishment.
parusa at wala pong kapahingahan. Meron pong tinatawag na unquenching fire. Merong apoy na hindi namamatay. Meron pong tinatawag na undying worm. Merong mga ore na hindi namamatay. Doon parurusahan yung mga tao. Yan po yung kalalagayan natin. Tama po ba? Ngayon ang mga tao, pinipilit sikapin, dalhin ang sarili nila sa langit. Ang mga tao, sinisikap gumawa ng paraan upang makarating sa langit. Maganda naman po sana ang layunin ng tao. Pero kung paraan ng tao ang kanyang susundin, hindi po paraan ng Diyos, hindi po pwede. Kaya nga sabi doon sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Na kahit anong gawin ng tao, maging mabuti, magpaka-religyoso, gawin ang lahat ng mga kautusan. At sabi ng Biblia, hindi ito sasapat doon sa pamantayan ng Diyos. Bakit? Kasi po, hindi yun ang paraan ng Diyos. Kahit maging mabuting tao tayo, kahit maging gumawa tayo ng kabutihan. Ang sabi ng Bible sa Isaiah chapter 64 and verse 6. Isaiah chapter 64 and verse 6. Ang sabi ng Biblia, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi, at naglalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Ang sabi daw dyan, even yung ating katwiran, ginagawa natin mabuti na tingin natin makakarating tayo sa langit. Na ginagawa natin maganda na tingin natin ay makakarating tayo sa langit. Pero sabi ng Diyos, sa harapan niya, ito'y maruming basahan lamang. Hindi po aabot. Kasi nga po, tandaan po natin, tayo po ay makasalanan at wala tayo, hindi natin kayang iligtas ang ating pong sarili. Amen po ba? Ngayon, kung sabi ng Biblia, lahat ay makasalanan. Wala pong exempted. Lahat makasalanan. Ngayon, paano ngayon ang tao na makasalanan ay makarating sa langit? Hindi naman po pwede na yung makasalanan ay iligtas niya yung kanyang kapwa makasalanan. Hindi po pwede na yung hindi marunong lumangoy na nalulunod ay sasagitin niya yung tao hindi rin marunong lumangoy. Tama po ba? Yan po ang kalalagayan natin. Makasalanan. We are hopeless. We are helpless. At tayo po ay paparusahan sa lugar ng impyerno. At wala tayong magagawa para iligtas ang ating sarili. Pero ang Diyos ay napakamabuti. Amen? Ang Diyos ay napakadakila. Nakita niya ang kalalagayan ng tao. And because of His great love, ang ginawa ng Diyos, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Kilala niyo po ba ang kanyang bugtong na anak? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po siya tao, hindi po siya propeta, hindi po siya guro o kanino man. Siya po ay bugtong na anak ng Diyos at Diyos. At sabi niya, sinugo niya. Bakit? Upang bawat isa po sa atin ngayon na nawawala na makasalanan ay bigyan ng pagkakataon makaligtas. Ano sabi po ng Biblia sa binasa natin sa Romans 6:23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Meron po bang taong willing mamatay para bayaran ang kanyang kasalanan? Meron po bang taong naghahangad na bayaran niyang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan? Kung meron man pong kinatatakutan ang tao sa buhay dito sa lupang ito, wala pong iba yung tinatawag na kamatayan. Kaya nga po sa ating Senado, hindi maipasa ulit yung death penalty dahil maraming takot mamatay ang mga korap. Tama? Yan ang unang kinatatakutan ng tao, kamatayan. Pero ang Diyos, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. At ating kung binasa kanina,
ang sabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 15 in verse 3, ang sabi po doon, balikan lang natin, ang sabi po diyan, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. So, meron pong nagbayad ng ating kasalanan. Meron pong namatay para sa ating kasalanan. Meron pong nagdusa para sa ating mga kasalanan. Meron pong naghirap para sa ating mga kasalanan. Wala pong iba. Sabi ng Biblia, yung Kristong yon na anak ng Diyos. Hindi mo na kailangan mamatay sa krus para bayaran ang kasalanan mo. Hindi mo na kailangan magbayubay sa krus para bayaran ang kasalanan mo. Meron na pong umako, meron na pong nag-substitute ng kabayaran ng kasalanan po natin. Ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? At si Kristo po, sa Biblia, siya po'y namatay isang beses lamang po para po sa atin. Hindi po siya namatay 2 beses. Hindi po siya namatay 3 beses. Sa lugar po namin, kapag mahal na araw, pinagdiriwang yung tinatawag na ano bang tawag doon? Semana Santa o Holy Week. Dito kasi hindi masyadong dinadaos eh. Kumbaga, sa lugar namin, tuwing mahal na araw, yun yung ginagawa, panata. Yung mga nagsusugat sa likod, marami napapanood nyo sa TV. Mga nagbubuhat ng krus, gumagapang, mga nakatali yung katawan, nakatakip yung mukha, lalo na po sa may Pampanga, dyan mas ginagawang tourist attraction, talagang, dyan talaga literally mga nagpapapako. So ginagawa nila yung taon-taon. And the main reason why they're doing that, it is because for them, ay para daw mabawasan ang kanilang kasalanan. Anong gusto nyo? Mabawasan o maalis? Ha? Amen mga kapatid? Si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi para magbawas ng kasalanan ng tao, kundi para mag-alis ng kasalanan ng tao. In John chapter 1 and verse 29, the next day, nung nakita ni Juan the Bautista si Jesus, papalapit sa kanya, ang sabi niya, narito ang anak ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Ang sabi ng Bible in Hebrews chapter 7 and verse 27. Hebrews chapter 20, verse 7 and verse 27. So yung ating po pinag-usapan ngayon, sana po naunawaan ninyo. At yung ating pinag-aaralan po ngayon, sinasabi ko po kanina, nandyan po sa salita ng Diyos. Nasa Biblia po, kaya wala po tayong pag-aawayan dito. Nakasulat din po ito sa Biblia ninyo. Unawain lang po natin ang yung gusto niyang ituro po sa atin at maunawaan natin. Tama po ba? Ang sabi po ng Biblia sa Hebrews chapter 7 and verse 27, ang sabi po diyan, gusto ko lang pong pansinin natin yung mga sinasabi dito na si Jesus po ay namatay ng minsan lang at yung kamatayan ng minsan ay sapat na para tubusin ang kasalanan ng kasangkatauhan. Kasi po tayo makasalanan nga. Bakit namatay si Jesus? Para bayaran ang ating kasalanan. In the past, in the present, and in the future. Amen? Yung mga taong nabuhay noon, yung mga taong nabubuhay ngayon, at yung mga taong mabubuhay pa in the future, lahat ng yun, binayaran na ng Panginoong Jesucristo ang kanilang kasalanan. Kasi po, kung si Kristo'y laging bababa dito at mamamatay lagi sa ating kasalanan, tama po ba? Kaya ang ginawa niya yung kanyang kamatayan ay minsan lang para po sa lahat. And that is enough for us. In Hebrews 7:27, ang sabi ng Biblia, na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain na gaya niyong mga dakilang saserdote, unang-unay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan, sapagkat ito ay ginawa niyang minsan, once, magpakailanman,
ang kanyang ihandog, ang kanyang sarili. Amen po ba? So in the Old Testament po ay naghahandog po yung mga tao just temporarily para po mapatawad yung kanilang kasalanan temporarily. So yung mga saserdote ay pupunta po doon sa templo. At doon sa templo na yun ay merong specific place doon o specific room. Ang tawag po natin ay banal na lugar o Holy of Holies na doon siya magsasacrifice, doon siya maghahandog at tatanggapin ng Panginoon o hindi. Ano sabi ng Biblia, nung ang Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo, yung veil, yung curtain ng temple ay napunit sa gitna. Amen? It means ang tao ngayon ay hindi na kailangan dumaan sa tao para umihingi niya ng tawad ng kanyang kasalanan, kundi ang tao pwede na siyang tumawag sa Diyos directly. Amen po mga kapatid? So ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon, inihandog niya yung kanyang sarili not twice, but only once. Minsan lang siyang namatay. In Hebrews chapter 9 and verse 28, in Hebrews chapter 9 and verse 28, nandiyan pa po ba kayo? Okay. In Hebrews chapter 9 and verse 28, ang sabi ng Biblia, at gayon din naman, si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga makasalanan, ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Ang sabi po ng Bible ulit ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Malinaw po ba? Si Kristo daw po, inihandog niya ng minsan upang dalhin ang kasalanan ng marami. In Hebrews chapter 10 and verse 10, ang sabi po diyan, in Hebrews chapter 10 and verse 10, ang sabi po, sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Amen po ba? Napakalinaw po diyan kung paano daw in-offer, sinacrifice ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang katawan, yung kanyang body, ng minsan lang. Hindi po siya 2 beses pinako. Minsan lang para sa atin. Sabi ng Bible in 1 Peter chapter 3 and verse 18. In 1 Peter chapter 3 and verse 18. Ang sabi po diyan, sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang madala tayo, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Nakita niyo ang ginawa ng Panginoon? Namatay daw po siya ng minsan para sa kasalanan ng marami, ng matuwid at di matuwid, upang tayo daw ay dalhin tayo, ilapit tayo sa Diyos. Amen po ba? Dalhin tayo sa Diyos. Romans chapter 6 in verse 9. Romans chapter 6 in verse 9. Ang sabi ko diyan, na nalalaman nating si Kristo na nabuhay na mahuli. Sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay hindi naghahari sa Kanya. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay Kanyang ikinamatay na. Minsan sa kasalanan, datapwat ang buhay na Kanyang ikinabubuhay ay Kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Kita niyo mga kapatid, mga kaibigan, na sabi po ng Biblia, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya, ay Kanyang ikinamatay ng minsan sa kasalanan. Di ba tayo nagpapasalamat sa Panginoong Jesucristo na siya po ay namatay alang-alang po sa ating mga kasalanan? At gusto kong maunawaan natin, hindi po nagtatapos doon na si Jesus ay namatay at nanatiling patay at nanatiling patay. Siya po'y namatay para sa ating mga kasalanan.
Siya'y nabuhay po muli. Amen po ba? Hindi lang po siya namatay sa ating mga kasalanan, kundi si Kristo po, siya po'y namatay, sabi kanina, nailibing at muling nabuhay. Kaya po, gusto kong maunawaan natin, yung ating pong Panginoong Jesucristo, siya po'y namatay, pero siya po'y muling nabuhay. Amen? Yun po yung Kristong sinasamba natin. Yun po yung Kristong pinaglilingkuran natin. Yun po yung Kristong inaawitan natin. Yun yung Kristong nagbayad ng ating mga kasalanan. Yun yung Kristong nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Siya po'y muling nabuhay. Buhay po ang ating pong Panginoon. Buhay po ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Buhay po ang Diyos na sinasamba po natin. Mahirap sumamba sa Diyos na hindi natin nakakapakinig. Mahirap sumamba sa Diyos na hindi nakakaamoy. Mahirap sumamba sa Diyos na hindi nakakahawak. Mahirap sumamba sa Diyos na hindi nakakalakad. Mahirap sumamba sa Diyos na hindi nagbabago ng buhay ng tao. Ang Diyos natin po, buhay. Amen po ba? Buhay ang Diyos natin. Ngayon, gusto ko manawain natin ngayon, not only the sinners, but secondly, the Savior. Then thirdly, gusto maunawa natin the salvation. There is a purpose why Jesus died on the cross. And the Lord Jesus Christ, in the Bible, siya lamang po yung tinatawag nating tagapagligtas na maglalapit sa tao at sa Diyos. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Meron pa po kayong naiisip na ibang paraan na pwede maglapit sa tao, sa Diyos. Wala na po. Sa Biblia, meron lang isa, ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Siya nga yung namatay. Tama po ba? Siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya, siya po yung tagapagligtas natin. At dahil siya po yung tagapagligtas, ang dinadala niya ngayon sa tao, dinadala niya ngayon sa bawat sangkatauhan, ang tawag natin, kaligtasan. Salvation. It's not about physical salvation, it is spiritual salvation. Ito ngayon, ang nais ng ating Panginoon. Ang sabi ng binasa natin kanina, upang ilapit niya ang tao sa Diyos. Dahil ang tao po ay napaiwalay sa Diyos. Dahil po sa kasalanan. Amen po? Amen. The salvation. Ngayon, gusto ko pong maunawaan natin ngayong umaga, ano ba yung plano ng Diyos? Ano ba yung pamamaraan ng Diyos? Upang ang tao po ay makarating sa langit. Pwede ko po ba kayong tanungin ngayong umaga? Lalo na sa aming mga bisita, kung kayo po ay sakaling pauwian ng buhay, kayo po ba'y tiyak 100% sa langit pupunta? If you are going to die, are you sure 100% that you will go to heaven? Kayo po ay inimbitahan dito with a great purpose. Meron po magandang layunin. At ayaw ko po na mag-iwa-iwalay tayo na hindi ninyo nalaman, hindi ninyo narinig, hindi ninyo tinanggap ang paraan at kung sino ang kaligtasan. Amen po ba? Ayaw ko pong iwanan ninyo ang gawain ito, ang pananambahang ito na hindi kayo nakatiyak ng buhay na walang hanggan. Na hindi kayo nakatiyak ng pangako ng Diyos at hindi tayo mag-iiwa-iwalay na hindi ninyo nasagot yung tanong na kung sakaling pauwiin kayo ng buhay, sa langit ba kayo pupunta? Ang panalangin namin, malaman ninyo yung sagot. Ang panalangin namin, matiyak ninyo yung kasagutan. At ang kasagutan po, wala po sa akin. Ang kasagutan, wala po sa reliyon. Ang kasagutan, nasa Biblia din po na ating pong babasahin. Amen. Ang kaligtasan. Kaya nga si Kristo, siya yung kaligtasan, siya yung tagapagligtas, at dahil siya yung tagapagligtas ng makasalanan, ang dadali niya ngayon ay kaligtasan. Sabi ko nga po, wala po sa tao ang paraan ng kaligtasan. Kung kaya mo palang iligtas ang sarili mo, bakit kailangan pang bumaba pa ng anak ng Diyos para mamatay sa krus at bayaran ang iyong kasalanan? Kaya mo naman palang iligtas ang iyong sarili. Pero ulitin ko, ang sabi ng Biblia,
lahat makasalanan. Hindi pwedeng iligtas ng makasalanan ng kanyang kapwa makasalanan. Hindi pwedeng iligtas ng tao hindi marunong lumangoy, yung tao nalulunod na hindi marunong lumangoy. Parehas silang mapapahamak. Kaya nga yung Kristo na anak ng Diyos ay pumarito. Walang kasalanan, perpekto, banal. At yun talaga ang magliligtas po sa atin. Ngayon, ang sabi ng Biblia in John chapter 8 in verse 32. John chapter 8 in verse 32. Ang sabi po ng banal na kasulatan, at inyong makikilala ang katotohanan. At ang katotohanan, ang sabi diyan, ang siyang magpapalaya sa inyo. Ang tao po sa mundo natin, namulat tayo sa mundong punong-puno ng paniniwala. Namulat tayo sa kaisipan, sa buhay ng tao, maraming mga kailangang tradisyon na kailangan sundin. Tama po ba? Lalo na sa bansa natin, maraming pamahiin na tinatawag. Yung lola ko, maraming pamahiin yun. Kapag kumain kami, tatlo lang kami pag kumakain. Yung lola ko, ako, tapos yung gusto. Kailangan pag umalis yung isa, tito daw yung pinggan. Umalis lang eh. Lumabas lang, tapos bumalik. Babal ko na naman yung pinggan. Lumabas ulit, ikot ko na naman. Pasagin na ng pinggan. Di ba? Maraming mga kanya-kanyang paniniwala. Lalo sa amin, pag mahal na araw, lalo na yung mga araw ng mga Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, ayan na, bawal maligo dyan. Bawal masugatan kasi daw, hindi basta gagaling. Di ba ba? Hindi ko alam kung ano mga paniniwala dito. Pero marami tayong mga pamahiin. Di ba ba, paggabi, bawal daw magwalis. Lalabas daw yung grasya. Hindi pa nga pumapasok, lalabas na. Tama po ba mga kapatid? Baka daw malasin. Huwag kayo maniwala sa malas. Huwag kayo maniwala sa swerte. Ang buhay natin hindi po tsambahan. Ang buhay natin hindi po nakadepende sa swerte. Tama? Meron nga akong kilala. Nagtitinda siya ng Lucky Charm. Minalas. Oh. Diba? Minalas eh. Pero tinda niya pang paswerte. Ngayon, ano kayo maniniwala ngayon? Tama ba? Pero, the point, hindi tayo, nabuhay tayo sa maraming mga tradisyon. Kaya nga sabi ng Biblia, kung makikilala ninyo yung katotohanan na magpapalaya sa inyo, sa maling prinsipyo, maling tradisyon, maling paniniwala, na akala natin ito yung paraan ng kaligtasan, na akala natin ito magdadala sa atin sa katotohanan. Pero sabi ng Biblia, kung makikilala ninyo ang katotohanan. Ang sabi ng Biblia sa John chapter 14 verse 6. Ang sabi ng Biblia, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Sino yung katotohanan? Si Jesus na kailangan makilala ng tao. At kapag nakilala ng tao si Jesus na siya yung katotohanan, mapapalaya tayo sa mga maling paniniwala. Amen? Sabi ng Biblia in John chapter 17 verse 17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. At ang salita mo'y, ano daw? Katotohanan. Amen? Ang pinag-aaralan po natin, katotohanan. Ang pinag-usapan natin, katotohanan. Hindi po kalokohan. Hindi po makamalian. Pinag-usapan natin, katotohanan. At ang katotohanan, ang sabi ng Biblia, ay salita ng Diyos. At sa salita ng Diyos, nakasulat ang punong-puno ng katotohanan na kailangan makilala at maunawaan ng tao. Ang sabi ng Biblia, ang katotohanan ay sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng Bible,
in Acts chapter 16, in verse 31. Acts chapter 16 in verse 31. Ang sabi diyan, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka at ikaw at ang iyong sambahayan. Ang sabi ng Biblia diyan, di ba? Ano sabi? Kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Ang paraan po ng kaligtasan ay sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kaya po tinawag na pananampalataya sa Biblia, ang sabi ng Hebreo 11, chapter 11, verse 1, isang bagay na hindi nakikita, pero pinaniniwalaan natin. Nakita mo na ba ang Panginoong Jesucristo? Nakita ba natin ang Panginoon na namatay? Di ba hindi po? Pero, nakasulat sa Biblia na siya po'y namatay at muling nabuhay. Ang kailangan natin gawin, sumampalataya. Paniwalaan. Paniwalaan. Ang sabi diyan ay maliligtas ka. Ang sabi ng Biblia, sa Romans chapter 10, verse 9, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at, anong sabi diyan? Sasampalataya ka sa iyong puso. Kaya ang lugar ng pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay lugar po sa puso po natin. Sa puso natin, sasampalatayanan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang maguli, na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. In verse 10, ang sabi diyan, sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. In verse 13, ang sabi po diyan, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag o nagsisisampalataya sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Ang sabi po ng banal na kasulatan, in John chapter 3, verse 16, I believe, very familiar na po ito sa atin. Sa John chapter 3, in verse 16, ang sabi ng Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Yung sanglibutan po, tayo pong mga tao yon, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sinong kanyang bugtong na anak? Si Jesus. Upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak sa lugar ng impyerno yung tinutukoy po doon, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po ng Biblia dyan, kung sino man ang sa kanya ay sumampalataya, hindi na po mapahamak. Pero ang taong hindi sasampalataya, mapapahamak. Yan po sabi ng Biblia. Hindi po ba? Ang sabi ng Biblia, sa Acts chapter 4 in verse 12. Acts chapter 4 in verse 12. Ang sabi ng Bible dyan, at sa kanino mang iba, ano sabi dyan? Ngayon, I challenge you, kung meron kayong naiisip na ibang paraan, maliban kay Jesus, na magdadala sa inyo sa langit, na magdadala sa inyo sa buhay na walang hanggan, sabihin niyo po sa akin. At kailangan, paniwalaan natin ang isang bagay, meron tayong batayan. Mahirap maniwala na walang batayan. Mahirap maniwala na wala tayong panghahawakan. Mahirap sabihin, etong paraan ng kaligtasan din, patunayan natin. But this morning, papatunayan ko sa inyo na sabi ng Biblia, wala pong ibang paraan ng kaligtasan. Wala sa reliyon, wala sa tao, wala sa mabuting gawa, wala sa pera, wala sa mga tradisyon, wala sa mga bagay na iniisip natin. Sapagkat sabi ng Biblia, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong
ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. There is only one name, and that is the name, the Lord Jesus Christ. Ang pangalan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Sapagkat tandaan ninyo, siya lang yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan natin. Really yun bang namatay sa krus? Pastor bang namatay sa krus? Simbahan bang namatay sa krus? Hindi po. Yung anak ng Diyos. Kaya tunay lang sa Kanya po yung paraan ng kaligtasan. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Biblia dyan, walang sino man sa silong ng langit na hindi binigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Balikan natin in John chapter 14 in verse 6. John chapter 14 in verse 6. Ang sabi ng banal na kasulatan, ulitin natin, sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, ako yung daan. Amen? Ako yung katotohanan. Ako yung buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen po ba? There is no alternative way going to heaven. Wala pong ibang daan patungo sa langit. Walang shortcut patungo sa langit. There is only one way going to heaven. At ang sabi ng Biblia, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya kahit saan ka pumunta, mag-isip ng ibang paraan. Balikan natin Romans 3:23, hindi aabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Kasi po, hindi yun ang paraan ng Diyos. Kung ang paraan ng Diyos, para makarating tayo sa langit, ay gumawa ng mabuti din, magpakabuti tayo. Kasi yun yung sinabi. Kung sinabi ng Diyos, magpakareliyoso tayo para pumunta sa langit, di magpakareliyoso tayo. Bakit? Yun ang command ng Diyos eh. Yun yung paraan ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos, kailangan tumulong ka sa mga tao para makarating sa langit, tumulong tayo sa mga tao. But ang sabi ng Biblia, hindi po reliyon, hindi anuman, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Malinaw na nga eh. Di ba? Sino nagsasalita po nito? Balikan natin. Sinabi sa kanya ni Jesus. Sino nagsasalita? Si Jesus. Sinong kausap niya? Si Thomas. Ang sabi niya, ako yung daan. Hindi niya sinabi, sila yung daan, sila yung katotohanan, sila yung buhay. Ang sabi niya, ako ang daan. Ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang sino man na makakarating sa langit o doon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Napakalinaw po, di ba? Kundi sa pamamagitan ko. Kaya po, ngayong umaga, gusto kong maunawaan po natin, huwag niyo pong hayaan, iwanan ang lugar na ito na hindi niyo naintindihan na si Kristo lang yung paraan ng kaligtasan. Amen? I don't want to leave you this congregation without knowing, without hearing the message of salvation. And without knowing, mga kapatid, the person of salvation. And without accepting by faith, who is salvation. Kung sino yung magliligtas po sa inyo. Ano paraan ng Diyos? Sumampalataya. Ang tanong, mahirap po ba? Mahirap bang sumampalataya? Abay, mas mahirap yung sundin yung 10 utos. Huwag magnanakaw, huwag papatay, huwag mangangalunya. Hindi po ba? Ang sabi ng Biblia, masunod mo yung siyam, nagkamali ka sa isa, back to zero. Tama po ba? Mas mahirap yung maging madasal, walang problema ang magdasal. Pero mahirap magbuhay sa paniniwala na hindi tama sa Biblia. The point is this, kapag kasi tayo gumawa ng sarili nating para ng kaligtasan, pinapahirapan pa natin ang sarili natin. Kaya nga si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo para, ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Siya na yung umako ng ating pwesto. Siya na yung umako ng kabayaran ng kasalanan natin. Anong gagawin mo na lang? Sumampalataya. It means you need to put 100% yung trust, yung pagtitiwala mo sa Kanya na talagang kaya kang iligtas doon sa lugar ng impyerno. Amen po ba?
Hindi mo siya tatanggapin bilang isang parang magpapagaling lang sa karamdaman mo. Hindi ka sasampalataya sa Kanya para payamanin ka. Hindi ka sasampalataya sa Kanya para maging maayos yung buhay mo. Hindi po, it's not about, mga kapatid, panlabas o physical. Ang Panginoon ay sasampalataya ka sapagkat naunawaan mo, makasalanan ka, at pagkamatay ka, hindi ka sigurado sa langit pupunta, kaya kailangan sumampalataya ka kay Jesus sa puso mo bilang Panginoon sa sarili at tagapagligtas. Mahirap ba yun? Ang dali lang, di ba? Pero ang tanong, yun ba yung paraan ng Diyos? Yun yung paraan ng Diyos. Tama po ba? Now, hindi lang natin nakita na tayo'y makasalanan, at dahil makasalanan tayo, merong tagapagligtas, at yung tagapagligtas na yun, namatay siya ng minsan para sa atin. At yung tagapagligtas na yun, na namatay ng minsan para sa atin, ang ngayon ay nagdala siya sa atin ng kaligtasan. Tama po ba? At yung kaligtasan na yun na binigay niya. Lastly, not only the salvation but also the security. Yung kaligtasan na binigay niya, permanente. Amen. Habang buhay. Hindi po siya nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, na good for 5 days, good for 1 month, na na-expire. Kaya nga, eternal life, there is no expiration date. Amen. Ang pagkain may expiration. Ang buhay natin may expiration. Ang katawan natin may expiration. Tama? Ang mukha natin may expiration. Makinis ngayon, balang araw, chokomutso na yan. Yan, chokomutso. Dati, cloud na yun, makinis. May chokomutso. Hindi po ba? Oh, hindi po siya. Lahat mayroong expiration sa buhay natin. Pero yung inaalok ng Diyos na buhay na walang hanggan, there is no expiration. Kaya nga tinawag, buhay na walang hanggan o walang hanggang buhay. Sa English po, eternal life. Yan yung pangako ng Diyos doon sa mga taong sasampalataya sa kanyang bugtong na anak. Kaya nga sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan at kung sino man ang sa kanya ay sumampalataya, hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Amen po ba? Amen. Ang buhay na walang hanggan ay mas maganda kaysa sa buhay dito sa mundong ibabaw. Ang buhay natin dito sa lupa, sabi ng James chapter 4 and verse 14, ay wala pong nakakaalam. Na katulad ng isang singaw na lilitaw pagkatapos mawawala. At maraming mga tao mababalitaan natin, malakas pa, mamaya may sakit na. Mamaya malakas pa, mamaya patay na. That's life. Amen po ba? Pero yung inaalok ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay buhay na walang hanggan. Na kapag tinanggap natin si Jesus sa puso natin bilang Panginoon ng sariling tagapagligtas, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. At gusto ko maunawa natin, yung kaligtasan na binibigay ng Diyos, hindi po nawawala. It's permanent. Amen. Amen po ba? Ito ay eternal. Tama? Marami kasing mga tao, gusto nila ng buhay na walang hanggan, kaya lang sa ibang paraan para makuha nila. Kailangan gumawa ko ng mabuti para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Hindi po. Ang sabi ng Biblia, kung ating babasahin sa 1 John chapter 5 and verse 10. 1 John chapter 5 and verse 10. Unawain natin ito ha, then malapit tayo matapos. Ang sabi ng Biblia dyan, ang nananampalataya, saan daw? 1 John chapter 5 and verse 10. Ang nananampalataya sa anak ng Diyos. Sino yung anak ng Diyos? Si Jesus. Ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. In verse 11,
At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. That is the promise of God to those who believes in His Son. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Sino yung anak ng Diyos? Si Kristo. Kaya sabi ng Bible in verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang punto dito, kung gusto natin matamo ang buhay na walang hanggan, kailangan natin sumampalataya sa Kanyang bugtong na anak. At ang Kanyang bugtong na anak ay si Yesu Kristo. At kapag tayo ay sumampalataya sa Kanyang bugtong na anak, ang sabi ng Biblia, automatically may buhay na walang hanggan ka. Hindi po proseso ang buhay na walang hanggan. Hindi po ito proseso na kailangan sumampalataya ka kay Kristo ngayon at pagkatapos kailangan magsimba ka linggo-linggo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tama po ba? Ano pangako ng Diyos? Eternal life. Halimbawa, ako po si Kristo. Sumampalataya si Ate Alcantara pala. Si Ate Alcantara. Sasabihin ko kay Ate, sumampalataya kayo sa akin, bigyan ko kayo ng buhay, good for 10 months. Gano'ng katagal po yun? Ha? Gano'ng katagal yun? 10 months. Bakit? Yun yung pangako ko sa kanya. Tama po ba? Okay Ate. Pag sumampalataya kayo sa akin, pangakuan ko kayo ng buhay, good for 10 years. Gano'ng katagal yun? Ha? 10 years. After 10 years, meron ba? Wala na. Yun lang pangako ko 10 years. But God says, pag sumampalataya ka sa Kanyang bugtong na anak, ang pangako niya, walang hanggang buhay. Gano'ng katagal po yun? Walang hanggan. May katapusan? May hangganan? Wala po. Ibig sabihin, when you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, then automatically you have the eternal life, you have the assurance, you have the security. It means you are saved forever. Amen. Yan ang paniniwala po namin dito. Nang kaligtasan po, hindi po nawawala. Sapagkat Diyos po nagsabi, pag sumampalataya ka, may buhay na walang hanggan ka. Pag binawasan mo yung buhay na walang hanggan, magaling ka pa sa Diyos. Diyos na nga ang nagsabi. Gusto mo pa bang bawasan yan? Diyos na nga nagbigay, walang hanggan nga Gusto mo pa bang bawasan? Ibig sabihin, the point, when you accept Christ as your Lord and Savior, then instantly, automatically, today, this moment, when you got saved, ang sabi ng Bible, yung life ay nandoon sa Kanyang anak. Hindi natin pwedeng paghiwalayin. Hindi natin pwedeng gusto ko lang ng si Kristo, ayaw ko ng eternal life. Hindi rin pwedeng gusto ko ng eternal life, kaya lang para makuha ko, kailangan gagawa ko ng mabuti, magiging religyoso ko. Hindi nyo rin makukuha. Tama po ba? They are, magano po sila, inseparable, hindi sila pwedeng paghiwalayin. Whether you like it or not, pag tinanggap mo si Jesus, may buhay na walang hanggan ka. Yan yung pangako ng Diyos Di po ba? Kaya nga sabi ng Bible, mga kapatid, yung kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Then the question is this, matitiyak mo ba yun? Paano natin matiyak? Sabi din ng Bible. Sa verse 13, ano sabi doon? Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang malaman, upang inyong maalaman, maunawaan na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan na anak ng Diyos. Ngayon,
gusto niyo tanggapin ng Panginoon at pangakuan kayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan, malalaman niyo ba? Opo, malalaman niyo na may buhay na walang hanggan. Bakit? Sabi ng Biblia. At ang buhay na walang hanggan, hindi po doon sa langit natin makukuha. Dito sa lupa, meron ka ng buhay na walang hanggan. Nauna po natin? Tiyak ka na ligtas, tiyak ka na may buhay na walang hanggan. Kaya po, ang tanong po ngayong umaga, tayo po ay makasalanan at hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Ang Diyos ay dakila ang kanyang pag-ibig. Hindi natin ginusto, hindi natin hiningi ang kanyang anak kung saan niyang ibinigay. At si Kristo ay nabayubay, namatay sa krus ng Kalbaryo, nang minsan, nalibing at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. At dahil sa kanyang ginawa, binigyan tayo ng malinaw na paraan ng kaligtasan kung paano ang tao ay makatiyak ng buhay na walang hanggan o makatiyak na pumuntang langit sa papaanong paraan sumampalataya sa anak ng Diyos. Ano sabi ng Biblia, kapag sumampalataya ka, may buhay na walang hanggan ka. Sa amin po mga bisita, ito po yung magandang balita na gusto namin iatid po sa inyo, na tayo po yung makasalanan. Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Ngunit ang Diyos po ay nagmahal sa atin, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, namatay sa krus, alang-alang po sa atin. Ngayon ang tanong, kung sakaling pauwiin ka ng buhay, ikaw ba ay sigurado sa langit tutungo? Kung sakaling dumating ang kamatayan ng minsan sa buhay dito sa ibabaw ng lupa, na sabi ng Biblia, walang nakakaalam. Ikaw ba'y sigurado sa langit tutungo? Kung hindi pa sigurado, malinaw na tinuturo ng Biblia. Kung hindi ka pa sigurado, malinaw na sinasabi ng Biblia, si Kristo ang paraan ng kaligtasan. Ang tanong, handa mo ba siyang tanggapin sa puso mo? Ang pagpunta sa langit, hindi naman po pinipilit ng Diyos. Tayo pa rin ang mamimili. Bakit pupunta ka sa langit? Sumampalataya ka. Pinili mong sumampalataya. Bakit pupunta ka sa impyerno? Pinili mong hindi sumampalataya. Ang tanong, kung sasampalataya po ba kayo ngayong umaga, meron po ba mawawala sa inyo? Mababawasan po ba yung pera niyo sa bangko? Mababawasan ba yung ari-ari niyo pag sumampalataya kayo? I believe, walang mababawasan kasi wala namang pera. Hindi po, di ba? Walang mababawasan kung gagawin natin. Ang totoo niyan, mas malaki ang may dadagdag sa buhay natin. Tama po ba? Sa mga yung grupo ng church, tanda natin, we're celebrating these 14 years. And we should thank the Lord sa kanya pong katapatan. First of all, it is a good reminder to each every one of us na niligtas tayo ng Panginoon. Amen? And in 14 years, ini-enjoy natin yung kaligtasan. Ini-enjoy natin yung buhay na walang hanggan. Ini-enjoy natin yung paglilingkod. Ini-enjoy natin, mga kapatid, yung pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Nung ang tao ay nagkasala, nawala yung magandang plano ng Diyos sa tao. Kaya nga, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, siya po yung naging second Adam. Amen? Na upang ngayon ang mga tao na naliligtas ay muling mapulpil ng Diyos yung plano niya sa tao. Ano po yun? Alam niyo, ang plano ng Diyos, hindi lang tayo pumunta sa langit. Kung ang plano lang ng Diyos tayo makarating sa langit, sana wala na tayo dito. Ang plano ng Diyos, not only to make sure makarating tayo sa langit, pero mamuhay tayo dito na nagbibigay ng glory sa Panginoon. Amen po mga kapatid? That is our goal, to promote God's glory dito sa mundong ibabaw kong ito. Amen mga kapatid? From the establishment of the church, they promote God's glory. To the edifying of the church, we will promote God's glory. Until the ending of the church, we will promote God's glory. Ang punto, hindi lang tayo niligtas ng Diyos para makatiyak ng buhay na walang hanggan. Tayo po niligtas ng Diyos
upang habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw na ito, nagbibigay tayo ng gloria sa Kanya, umaawit tayo ng papuri, lumalakad tayo ng tama, namumuhay tayo ng maayos, upang sa pagbalik ng Panginoon, masumpungan niya tayong may katapatan. Amen? Sa ating pong ika-14, hindi po madali, maraming pagsubok, hindi madali, maraming mga struggles, pero napakabuti ng Panginoon, nandyan ka pa rin, nandito pa rin ako, naglilingkod, nagpapatuloy, and that is our goal. Magtapat sa Panginoon. Amen? Kaya po, ngayong umaga, sa aming mga bisita, ulitin natin ang tanong, gusto niyo po bang makarating sa langit? Sino rito? Pastor, gusto ko, pag namatay ako, sa langit ako pupunta. Wala? Sino po? Meron po ba? May maya. Tas pa kamay. Ayaw nyo, pag namatay kayo, sa langit kayo pupunta? Sino rito? Pastor, pag ako namatay, gusto kong makatiyak ng buhay na walang hanggan. Ang pagpunta po sa langit, hindi po per family. Ang pagpunta po sa langit, hindi po per relatives, individual. Tama po ba? Kaya ang kamatayan, hindi po per family, individual. Tama po? Kaya po, kung sakaling pawin tayo ng buhay, tayo po ba'y sigurado? O gusto nating matiyak ngayong pong umaga? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong manalangin. Let's pray. Dakila naming Diyos na banal at makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, maraming pong salamat ngayong pong umaga. Salamat po sa inyong pong paalala. Salamat po muli sa pinagkaloob niyo po sa amin na muli kami makapag-celebrate ng aming pong 14 years church anniversary. In spite of many struggles, in spite of many in our personal lives, Panginoon, in our personal life, ay salamat po dahil nagpapatuloy pa din po kami. Panginoon, ay salamat din po sa mga bisita namin ngayong umaga. I hope and I pray that the message this morning ay maunawaan po nilang maigi. Lalo tigit sa lahat, ang patungkol po sa buhay na walang hanggan. Habang ating mga ulo nakatungo, mga mata nakapikit, sisimulan po natin ang ating imbitasyon ngayong umaga. Lalo na po sa amin po mga minamahal na bisita. Ulitin ko po ang katanungan. Sige po, lahat po tayo nakapikit. At ulitin po natin ang katanungan. Kayo po ba ay sigurado na kung sakaling pauwian ng buhay, kayo po ay sa langit pupunta? Kung sinasabi niyo, Pastor, hindi po ako sigurado, pwede niyo po bang itaas ang inyong kamay at ipapanalangin ko po? Could you just raise up your hand? Huwag po kayo maiyak. Tapos din po ang kamay ninyo. Pastor, di po ako sigurado, pag namatay ako sa langit ako pupunta. Gusto ko po pag namatay ako, matiyak ko ang buhay na walang hanggan. Meron po ba? Amen. Sige po, meron po ba? Huwag kayo maiyak. Amen, amen. Praise the Lord. Meron po ba? Pastor, gusto kong matiyak. Ayaw kong palampasin ang pagkakataong ito na hindi ko nakilala ang ating Panginoong Jesucristo sa aking buhay. Tapos yun lamang po, meron pa po ba? Amen, amen. Meron po to, amen. Meron po ba? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. At sa atin po pagtaas ng kamay, para yung iba ay nahihiya. Ako po ay magkakaroon po ng maikling panalangin para po sa inyo. Isang panalangin na kung saan ay gagawin ninyo ng taos sa puso at aangkinin ninyong sarili ninyong panalangin. I will just lead you. Gagabayan ko lamang po kayo. Pwede niyo pong nakasan ang panalangin niyo. Maraming iba yung dinagtas ng kamay, huwag po kayo mahiya. Pwede kayong sumunod sa maikling panalangin. At pwede niyong sabihin ng mga ganito, Panginoon, salamat po na nalaman ko na ako po ay makasalanan. Na hindi ko po kaya iligtas ang aking kaluluwa sa lugar ng impyerno. Salamat po, Panginoong Jesucristo, na kayo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo
para tubusin ang aking mga kasalanan. At sa oras po ito, binubuksan ko po ang aking puso. At sa pamamagitan ng pananampalataya, ay tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po sa pangako ninyo na buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Habang tayo nagpapatuloy, members, ang Panginoon ay napakabuti sa church natin. Hindi tayo tinalikuran, hindi tayo pinabayaan. Marahil ngayong umaga, gusto natin magpasalamat sa Diyos. We just want to thank the Lord. We just want to honor the Lord this morning sa kanyang kabutihan at biyaya sa buhay po natin. Kaya ngayong umaga, the altar is open. Marahil meron ka nais magpasalamat. Marahil meron ka nais sabihin sa Panginoon na sa kabila ng isang taon, nandyan ka pa rin. Naglilingkod, nagtatapat, nagpapagamit. The altar is open for you to come. To thank the Lord this morning. Pasalamatan ng Panginoon ngayong umaga. Meron po ba? Amen. Sige po. Dito po sa unahan, members of the church, you want to thank the Lord, dito po, kung gusto yung pasalamatan ng Panginoon, gusto nyo pasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihan, sa isang taong ibinigay niya sa ating iglesia, kayo po'y malaya, manalangin, dito po sa unahan. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Napakatapat ng Panginoon. Sa buhay na ito, maraming mga bagay na marahil hindi tayo nagtatapat. We're so unfaithful. At marami tayong mga kasalanan. But the Lord is good. The Lord is great. He is so gracious to us. He is always allows us to serve Him. Allow us to worship Him. Through the years, God is so faithful. At sana panalangin natin ngayong umaga, lagi tayong samahan ng Diyos. Muling harapin ang panibagong taon na maglingkod at pagtapat sa Kanya. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyo pong kabutihan. Salamat po sa inyo pong biyaya. And we thank you, Lord, sa matagumpay na gawain po, Panginoon. Salamat po sa mga bisita po namin. Salamat po sa mga nagsipagtaas ng kamay, pagsunod sa panalangin. My prayer, Panginoon, naway ito po'y ginawa nila ng taos sa kanilang puso at sila po'y mga naligtas. Pagpalain niyo kami, dakilang Diyos. Samahan niyo po kami. Kayo ang dinadakila, kayo ang aming pinupuri sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You may not take your seat. Amen? Tayo po ba'y pinagpala? Say amen.